Magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa church. Napaka-importante ng pag-aaral na to kasi sa pag-aaral na to makikita natin, sabi dito, this study look at one of the most confusing and misunderstood doctrine of the Bible. People have all kind of ideas as to what a church really is. Some people think it is a building to cathedral or some place of worship. Others think of church as denomination, a human organization, and speak of the Catholic Church, the Presbyterian Church, the Baptist Church, etc. Many Christians conceive the church as consisting of all born-again believers in the world, kind of invisible universal church. One task is to put aside this notation and determine what God says a church is in His Word. Ayan. Ang pag-aaral natin patungkol sa church yan, katulad nga nung sinabi dyan, maraming mga idea ang pumapatungkol sa church. Minsan ito ay tinatawag na misconception. Kaya ang tanong dito, who founded and built the church? Sino ang nagtayo ng church? Look up, sabi rito 16:18. Dito unang nabanggit ang church sa Mateo chapter 16 verse 18. Upon this rock I will build my church, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya sino ba yung rock na tinutukoy dito? Ang rock na tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesukristo mismo. Sabi nila si Peter daw yon, pero ang word na Peter ay Petrus. Ang rock ay Petra sa Griego. Kaya makikita natin na ang word na rock ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung sino ang nagtayo ng church, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Yan yung letter A. Sa letter B, sabi rito, look up John chapter 1 verse 42, what is the meaning of Peter's name? Yan. Tingnan natin ang meaning ng Peter. John chapter 1 verse 42. Sabi rito, and he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by the interpretation a stone. Kita nyo yung word na Simon na tinawag na Cephas, ang interpretation is stone. Pero yung ginamit na word ni Jesus Christ dito sa Mateo chapter 16 verse 18, I will build my church, is upon this rock. Ibig sabihin hindi ito tumutukoy kay Peter. Ang rock na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Yan. Kaya sa ngayon, pag-aralan muna natin ang letter A at letter B. Ang tinutukoy na nagtayo ng church ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ang pangalan na Simon o Cephas ay stone. Hindi yan rock, kundi stone lang. Kundi maliit na bato. Kaya ang tinutukoy natin dito na pinagmulan ng church ay ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang nagtayo ng church. At ang letter B, ang ibig sabihin sa tanong sa letter B, what is the meaning of Peter? Name is stone. Samantalang itinayo ng Panginoong Hesukristo ang church sa rock. Sa ngayon, yan muna ang ating pag-aralan. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo lahat. Kung meron kayong katanungan, i-message nyo lang ako at pag-usapan natin sa susunod na linggo. Medyo yung time natin ay medyo dikit kasi nagkaroon ng anniversary yung school ko, 34 years.
Magandang umaga sa inyo, magandang araw sa inyo lahat. Pakinggan nyo tong yung video na to at basahin nyo yung A at B at saka yung una na mga sentence. Makikita natin na ang nagtayo ng church ay ang Panginoong Jesucristo. Susunod ay pagkapatuloy natin yan. Natapos na tayo doon sa what is the Bible, paano natin gagamitin ang Bible. Yan. At ngayon naman ay nasa church na tayo. Okay, magandang araw sa inyo. God bless.